A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 205 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is June 23, 2026 and yung title ng devotion natin na ito ay A Truly Great Person. So yung character natin ay umiikot pa rin o nagpapatuloy tayo kay Prophet Jonah. But this time, yung pagfofokusan natin ay doon sa Scripture chapter 3, which is yung haring minention na nagpakumbaba ng kanyang sarili. So again, sino ba si Jonah? Si Jonah, binigyan siya ng mission ng Diyos, which is mag-preach sa Nineveh. Ito ay lahi ng mga Assyrian. Pero ayaw niya gawin ito dahil kapag ginawa niya to, baka magsisi yung mga tao at kaawaan sila ng Diyos. Gusto kasi ni Jonah na parusahan na lang sila ng Diyos. And so after receiving the word, si Jonah naglayag siya, but the Lord is much greater. Naglayag siya papalayo sa Diyos at doon sa misyon. But the Lord is much greater than him. Sa paglalayag niya, nagpadala ang Diyos ng bagyo at malaking isda na lumunok kay Jonah, dahilan para bumalik siya sa kanyang misyon sa Diyos. Kasi during that time na si Jonah ay kinain ng isda, tumawag siya sa Panginoon sa tulong at ayun nga, para bumalik na rin siya sa kanyang misyon. And for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Jonah chapter 3. And ito po ay sinabi dito, muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang sinabi ko sa iyo. At lang yung sinabi ni Jonah. Sa verse 4, sinabi niya, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Nineveh. Ayun lang yung sinabi niya. And ito na yung kinakatakot niya. Naniwala yung mga taga Nineveh. Nag-ayuno sila upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Ayun yung pinakaayaw niyang mangyari, which is nangyari pa din. And verse 6, sapagkat nang mapakinggan ng hari ng Nineveh ang mensahe ni Jonah, tumayo siya mula sa kanyang trono at inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa. So biruin mo, hari ito, pero nang dahil lang sa sinabi ni Jonah, ay talagang nagpakumbaba siya ng kanyang sarili. At verse 7, at ito ay pinahayag niya sa buong Nineveh ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga nakatatas na opisyal. Walang sinumang kakain at iinom kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing, kahit yung mga hayop. And verse 8, magsuot ang mga tao ng damit na panluksa, pati ang mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Isipin nyo, etong hari na ito ay isang pagan or sumasamba siya sa mga statue. Sinabi niya, talikuran nyo ang masamang pamumuhay at karasang ginagawa ninyo. So, though that king is pagan, naniwala siya sa iisang Diyos. Baka sabi dito sa verse 10, baka sakaling magbagong isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na tayo lipulin. So talagang napakagaling ng plano ng Diyos. Kaya sa ating katuruan, ito ay number 1, a person who is humble before God is truly great. Ang taong mapagkumbaba lalo na sa mga nakarinig ng salita ng Diyos ang tunay na dakila. Hindi yung mga taong may power, kundi yung taong may humbleness sa kanilang puso, hindi kahambugan. Katulad ng hari ng Nineveh, after hearing the word of the Lord, he humbled himself despite being the king of the great city. So regardless of your position, sabi ni Jesus Christ, ang taong kumukuha ng pinakamababang posisyon, sila ang may pinakamataas na posisyon sa kaharian ng langit. So, also, this teaching show us to be dependent to the Lord. Maging depende tayo sa Lord, hindi sa kung anong meron tayo ngayon sa ating pamumuhay, sa ating buhay dito sa mundo. And pangalawa, godly leadership set an example for others to follow. So sabi dito sa John 13 verse 14 sa Tagalog, sabi ni Jesus Christ, kung ako na guro at Panginoon ninyo ay nagugas ng inyong mga paa, dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat niyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. So this is an example of lead to serve, not leading to be served. Bagabat pagano ang hari, again,
ng Ninive, nagtiwala siya at sumunod pa rin sa salita ng tunay na Diyos. With His power and authority, He gave decree na susundin ng kanyang buong bayan. So he doesn't think about himself, he lead other people as well. Hindi niya inutos lang ito, kundi siya mismo ay kasama niyang ginawa ito kasama ng kanyang mamamayan. And pangatlo, humility is powerful and makes a person influential. So, humility, ito yung influence na sustainable talaga. Ito yung hindi mo kailangang paghirapan kung ikaw mismo sa sarili mo, pinapractice mo to intentionally, isinasabuhay mo. Humility is what Jesus demonstrate to us. And so that what we also show to other people. Kung anong pinakita ni Jesus Christ sa atin, ayun yung gawin natin upang makita rin ng ibang tao kung paano kumilos ang Diyos, kung paano pinakita ni Jesus Christ yung dapat tularan, ang tamang pamumuhay. Kaya kung gusto mo maging powerful and influential person, apply humility in your life. And for our application, number 1, lead other by humbly submitting yourself to God first. You can't lead without you being led by God. If you want to lead your family, friends, relationship, ikaw dapat ang unang lumuluhod sa harapan ng Panginoon. Regardless of your status, babae ka man o lalaki, mayaman ka man o hindi, ikaw pa rin dapat ang unang-unang lumuluhod sa harapan ng Panginoon at hindi mo na inaantay ang iba pa. A person's greatness can be seen in kneeling themselves before God. And pangalawa, do not let power and wealth separate you from God. Think of others as better than yourself. Kahit ikaw pa yung sumakses sa pamilya, sa trabaho, or kung saan man, you are no better without the grace and guidance of the Lord. So huwag mong hayaan na dahil lang sa wealth and power na meron ka ay mapapalayo ka na sa Panginoon. Use your power and wealth as a tool of leading people or else it will be your curse para mawalay ka sa Panginoon. And pangatlo, pray that our leader will walk in humility before God. So, kung tayo lumalakad with humility sa harapan ng Panginoon, ganun din natin ipanalangin yung mga leaders natin. Pray that you have a companion for God mission. And now for our reflection, how can your humility before God positively influence your family, workplace, church, or community? And before we finally end this, have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for this devotion, Lord, that you remind us again about humility, Lord God. This is the very important characteristic, Lord God, na pinapakita mo sa amin, Panginoon, kung paano namin isasabuhay ang bawat katuruan, Lord God. Humility, Lord God, turuan mo kami, Panginoon, na hindi lang ito isang araw, kundi buong buhay namin ina-apply, Panginoon. Lord, we can do this without your guidance, Lord God, without your wisdom toward us, Lord God. Give us wisdom, Lord, and help us to practice it every day, Lord God. Kahit maging mahirap, Lord, alam namin walang mahirap sa iyo, Panginoon. And Lord God, alam namin na, Panginoon, ikaw ang dakila sa lahat, Lord God, at ang pagpapakumbaba namin, Panginoon, sa harapan mo, ang siyang magtataas sa amin, Panginoon, sa tamang panahon. At Panginoon, gabayan mo kami, at tulungan mo kami, Panginoon, na i-lead yung other people, Lord God, toward Jesus Christ. And ayun lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. And ayan lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumagko para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.